Pampalamig ulo muna ngayong mainit at mataas ang konsumo ng kuryente ng marami. May aasahang bawas singil ang Meralco pero sapat kaya ang supply para iwas brownout? Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung noong Marso umabot sa 5,000 pesos ang bill sa kuryente ni Ana Morales, lalo siyang kabado ngayong Abril. Sa sobrang init kasi no choice daw sila kundi magbukas ng aircon at electric fan. Dumadagdag pa mga gadget dahil may anak na nag-work from home at nag-online class. Siyempre magbubukas sila ng electric fan, magbubukas sila ng, aside sa laptop, may cellphone din silang nakabukas. So medyo may dagdag talaga. Kaya naman laking tuwa ni Ana sa bawas singil ng Meralco ngayong Abril na aabot sa 78 sentimo kada kilowatt hour. Almost 1 peso per kilowatt hour reduction for the month of April. And for residential customers consuming 200 kilowatt hours a month, the adjustment is equivalent to a decrease of around 198 pesos. Kung ang konsumo na Ana noong Marso pagbabasehan na halos 500 kilowatt hours, halos 500 pesos din ang maasahang kabawasan sa bill ni Ana na malaking tulong daw sa kanila. Idadagdag ko na siya sa bill ng tubig ko. So mainit, ang mga bata kung maligo, hindi lang isa, 2 beses, 3, ganyan. Nananatili namang sapat ang supply ng kuryente sa Luzon Grid, bagamat nauna nang sinabi ng DOE na magkakaroon ng mga yellow alert o pagnipis ng reserba sa mga buwan ng Abril at Mayo. Ibig sabihin yan, sa ngayon, walang inaasahang mga malawakang brownout. Pero patuloy ang paalala ng Meralco sa kanilang mga customer na magtipid sa kuryente. 10 to 40% daw kasi ang karaniwang naitatalang pagtaas sa demand tuwing summer months. Ikalawang linggo pa lang ng Abril at asahan para ang patuloy na pagtaas ng demand, lalo't inaasahan magtutuloy-tuloy o di kay titindi pa ang init dahil sa El Nino. Sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. We still expect demand to increase. We still expect demand to go up until May. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.